Yes, Connie, 10 pribado at 2 bus ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ginamit kanina sa pilot testing nitong tinatawag na Bus Augmentation Program para sa MRT-3. At Connie, mga bus nga na number coding yung ginamit kanina. Komportable naman ang mga pasahero dahil karamihan nakaupo. Ang ilang nakatayo, ito ay ayon sa kagustuhan ng pasahero. Ang mga bus may hagad o escort na motorsiklo mula sa Highway Patrol Group o Land Transportation Office. 15 pesos ang bayad sa mga pribadong bus, pero yung nakasakay sa MMDA bus, walang itong bayad. Dalawa lang ang hintuan nito, Connie, ang Ortigas at Ayala. Ito raw ang na-identify ng MRT-3 kung saan maraming bumababa kung rush hour. Isa sa mga nakasakay nga sa bus, itong si Daisy Rapal. Komportable raw ang sakay niya sa bus. Dati-rati 1.5 oras ang pila at biyahe niya sa MRT-3. Makarating lamang sa Makati. Pero sabi nga nitong si Senior Superintendent Bernard Perez, nasa 50 minuto lang ang biyahe ng special buses ng MRT mula North Avenue hanggang Ayala Station. Ang sabi ng isa pang pasahero na si Viel Arriesgado, hindi sila nagbubus dati. Bukod sa mahalang pamasahe kesa sa MRT-3, mabagal pa raw ang takbo ng bus dahil sa traffic. Pero aprobado ngayon sa kanya ang bus augmentation ng MRT dahil mabilis naman daw ang andar at nakaupo pa sila. Sabi ni Senior Superintendent Perez, kailangan nilang pagtulungan ng MMDA ang pagpapaluwag sa yellow lane. Nakita rin ni Perez na kailangan dagdagan ang bus dahil mabilis din itong papuno ng mga pasahero. Ayon naman kay ASEC Mark De Leon ng DOTR, magkakaroon pa ng adjustment. Hilingin daw nila sa mga bus company na kung maaari ay magdagdag ng mga bus at bukas nga daw ay lalagyan din daw ng mga bus ang Quezon Avenue Station para hindi rin humahaba ang pila roon kung rush hour. Narito ang ilan sa ating mga naging panayam. Siguro mas better pa kaysa dun sa MRT. Kung medyo ngayon kasi ang daming aberya sa MRT, tapos ang haba ng pila, sobrang pila. So, mas convenient pa rin kung magiging, magwo-work talaga tong bus na 2 stopover lang. Same lang naman ng MRT. Same lang, mas mababa pa nga kasi kung from North going to Ortigas, that's 20 pesos. Tapos pag dito, that's 50 naman, sabi ni Kuya. So, mas okay sa inyo? Mas okay naman. Kaso sana yun nga, problema naman, traffic. Baka kailangan namin 20 to 30 buses. So pati yung Quezon Avenue, lalagyan namin ng bus dyan. Connie, yung mga bus ay ready na ito, no? Bandang alas 5 ng umaga, pero bandang alas 6 pa, no? Ito pinasasakyan ng DOTR kung kailan nga talagang dumarami na yung mga mananakay hanggang bandang alas 9 ng umaga. At Connie, ulitin ko lang, ang stop nitong mga bus dito sa bus augmentation program ay sa Ortigas Station at Ayala Station lamang, kung saan nga na-identify ito ng DOTR kung saan maraming was bumababang mga pasahero kung rush hour, Connie. Alright, Ian, bigyan mo lang kami ng rough estimate more or less kasi alam naman natin na napakahaba talaga ng pila sa MRT. Pagkatapos nitong 10 bus, no, o yung bus augmentation na sinasabi ng MMDA, gaano ba karami yung nabawas doon sa pila kanina? Well, Connie, yung naobserbahan natin kanina, dati talaga mula dito sa kinatatayuan natin mga 100 metro pa, no, yung haba ng pila. Pero kanina dito sa akin likuran na lamang halos yung mga pumipila at napansin din niya ng DOTR na medyo mas umiksi nga yung pila nila, no. Pero narito tayo ngayon, Connie, no, sa North Avenue Station southbound ito, pero doon sa kabila na bound may mga pumipila din doon, yung sa northbound area dahil pinapipilahan din ito pag umaga. Napansin naman nila doon hindi gaano nababawasan ng pila, kaya bukas plano rin nila na kahit yung northbound itong North Avenue Station ay palalagyan na rin ng bus para mabilis ding umiksi yung pila roon, Connie. At yung isang idadagdag pa nga, yung doon naman din sa Quezon Avenue Station sa southbound yan, dahil kapag bandang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 talagang humahaba rin ang pila doon, Connie, mula doon sa stasyon nila sa Quezon Avenue, umaabot pa sa Mother Ignacia yung pila doon. At yan ang nais din solusyonan ng DOTR, kaya bukas maging yung Quezon Avenue ay magkakaroon na rin ng
bus augmentation program, Connie. So iyan yung 50 minutes na sinasabi. Is that the travel time o kasama na ba doon yung pagpila doon sa bus o hindi pa? Well, Connie, ang sinasabi sa atin ni Senior Superintendent Perez ng HPG, sila kasi yung kasama no, na naghahagad doon sa mga bus. Dahil bawat bus may hagad yan ng LTO or taga-HPG. Itong 50 minutes ay kabuuan na to, no, Connie, mula dito sa pag-alis dito sa MRT station hanggang doon na sa Ayala ito, Connie, no? Kumbaga nakadalawang stop na siya, Ortigas at Ayala. Pero Connie, natanungan natin yung mga nakita rin natin kanina, no, yung mga pasahero, hindi na sila halos pumipila, no. Pag dumating kasi yung bus at dumating na rin yung mga pasahero, diretso na silang pinapapanik doon sa mga bus. Kaya tila sa computation nga namin at nung ibang mga pasahero, kung dati-rati nakakarating sila na Makati ng 1.5 hours kasama na yung pila at biyahe sa MRT, ito nga kung 50 minutes ay nasa Ayala ka na, talagang nabawasan ka rin kahit mga 40 minutes doon sa yung pagbiyahe. At ang maganda pa nga doon, Connie, hindi ka nakatayo dahil usually ang biyahe nila sa MRT 30 to 40 minutes lamang tumatagal. Ang mahaba nila talagang pinipila dito sa kalsada hanggang sa makapanik sila doon sa platform ng MRT. At yung isang advantage pa nga na binabanggit sa ating mga pasahero, mas mura di hamak yung pagsakay nila sa bus dahil mula dito hanggang doon sa Ayala Station ay 15 pesos lamang. Sa regular bus daw yan nasa 45 pesos ang kanilang babayaran, Connie. Pero yung bang pagbilis nitong takbo, nitong mga bus dahil sa hagad? Kasi baka naman tanggalin natin yung hagad, ganun din, ma-traffic din. At ano yung effect niyan doon sa mga iba pang motorista na merong hagad na kung gumagabay para doon sa mga bus augmentation ng MMDA? Connie, napansin natin kanina nung sumabay tayo doon sa isang bus, yung hagad naman diretso lang naman ang tinatakbo nito. Ang nakikita lang natin, nakakabuti ito, Connie, na may hagad doon sapagkat alam naman natin na yung yellow lane ay pinapasok talaga ng mga pribadong mga sasakyan. Kanina, pag may hagad, talagang tumatabi sila at nakakaabante ng mas mabilis, nakakaandar ng mas mabilis itong mga nasa ilalim nga ng bus augmentation program. Pero kung mapapansin natin, kung walang hagad ito, tiyak na hindi rin bibilis yung biyahe nitong mga nag-augment na bus dahil nga may mga ibang mga sasakyan na pumapasok. At yung iba ring mga nakakasabay nila ng mga PUB o yung mga public utility buses, bumibilis din yung takbo nila sapagkat nakikita nila may hagad. Medyo maingay din to, nagwawangwang din yung iba pagka talagang traffic. Kaya nagmamadali din yung mga nakakasabay nila na mga regular na bus, Connie. Kaya medyo nakakadagdag din ito sa speed ng travel doon sa yellow lane. At ang plano nga nila, Connie, ng HPG at ng DOTR mas pabilisin pa yung daloy ng trapiko sa yellow lane sapagkat nakikita nga nila na maraming pumapasok dyan. Kaya ang plano nila bukas, mas papaigtingin nila yung talagang public utility vehicles na lamang ang papapasukin sa mga yellow lane para ma-maximize nga yung kinakailangang speed ng ating mga kababayan po. Talagang disiplina ng bawat isa sa atin ang kailangan na iyan. Sana dumating ang panahon na hindi na natin kailangan bantayan yung nagbabantay din, hindi ba? Maraming salamat, Ian Cruz.